Nagtataka po kasi ako kung bakit po, ano, si Jesus po sinasabing Diyos, gayong sabi niya po sa Mateo 27:46 na Ama, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Di po, bali dalawa po, bali po, tumatawag po siya sa isa pang Diyos. Diyos na po siya. O ganito kasi yun Nung panahon tumatawag siya, nasa pagkakatawan tao siya noon. Sa Filipos 2:5-8, ganito ang ating mababasa. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus, hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Ayun, nakitulad siya sa mga tao Nung panahon na yon na siya mamamatay na sa krus, kasi nagkatawan tao siya, nakitulad siya sa tao, nararamdaman niya yung nararamdaman ng tao. Kaya dun sa hirap na naramdaman niya, sabi niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Pero hindi natin maitatanggi na si Kristo ay Diyos dahil siya ay anak ng Diyos Nakasulat sa Biblia na siya ay Diyos, anak siya ng Diyos. Pakinggan mo sa isang talata ng Tito 2:13. Na hintayin yaong mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesu Kristo. Ayun. Tinatawag siya na dakilang Diyos at tagapagligtas. Kaya, miski si Santo Tomas di ba? Sabi sa kanya, Panginoon ko at Diyos ko, ang sabi niya sa ating Panginoon. Ngayon, kung ba't siya nagkaganon nung panahon na yon na sinasabi mong nakapako siya sa krus, kasi nga, nagkatawan tao siya. Yung katawan niya noon, papatay na ng mga Hudyo, pinako siya sa krus, nakakaramdam siya ng hirap. At doon niya sinabi yung Ama ko o Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ganon yun, kapatid.